Hi mga sismars! Tara at samahan nyo ako, i-share ko sa inyo ang naging experience namin dito sa Batanes. At eto nga, nandito na nga kami sa airport. So maaga kaming dumating dito and minake sure rin namin na 3 hours before our flight is nakarating na kami. By the way, PAL Airline nga pala yung sinakyan namin. Madali lang din naging proseso at nakuha na rin namin kaagad ang boarding pass. At eto, nakasakay na kami dito sa bus para makarating kami dun sa plane na sasakyan namin. Anyway, sobrang liit lang yan at ilang capacity lang ang kayang isakay dyan sa plane na yan. Seat pansit, ito na talaga yung aisle na inaabangan ko. Kasi after how many years, almost 4 years ngayon na lang ulit ako nakasakay ng plane. Ito, sobrang excited na nga. Di ko talaga ini-expect ito. Kasi last na sakay ko talaga ng plane before pandemic pa. At eto, sa Batanes pa yung punta namin. At eto, papakita ko na sa inyo ang top view dito sa taas. Ayan, napakaganda. Dati pangarap ko lang to. Ngayon, nandito na ako. Eto na nga at nakarating na kami dito sa Basco, Batanes after how many hours. Napakaliit lang din dito at napakalinis din. Siya nga pala si Kuya Albert, siya yung magiging guide namin ngayong araw ng tour namin. At eto pa nga, meron pa nga siyang pa-banner. Ang cute! Nakakatawa lang. Hindi na kami nagsayang ng oras, kaya pagkatapos namin magpahinga, dinala lang kami kaagad dito ni Kuya Albert sa restaurant na overlooking. Heto nga't may pa-lunch pa. Ito yung mga food na kasama dun sa package namin. Ang sarap, good for two na rin pala to. Sobrang sulit talaga at masasabi kong ang ganda talaga sa Pilipinas. Kaya pala ang daming gustong pumunta rito. Kahit saan talaga ako tumingin, talagang sobrang busog na busog yung mata ko kakatingin dito. Halos hindi nga ako nakakaramdam ng pagod. Parang gusto ko na nga rin magstay dito. Heto nga, nag-e-emote muna ako. Talagang finifeel ko ang presko. Ang ganda talaga. Puro green at blue ang nakikita ko. Ayan na nga. Meron silang two way of transport dito, which is etong tricycle na sinasakyan namin, nakasya lang ang dalawa, or meron din silang ino-offer na van kung group naman kayo. Ito ang isa sa mga destination namin dito sa Batanes, which is itong cave na to. By the way, mga sismars, bawal palang pumasok dito nang walang kasamang tour guide. Kaya kailangan nakachinelas lang din kayo kasi sobrang dulas din ang dadaanan nyo dito. Ito yung isa sa matarik na dadaanan pababa and hindi rin kami dito lalabas. Ine-enjoy ko na lang din ang paglalakad ko dito sa kuweba kasi napaka-creepy niya. Inangat natatanaw na namin yung dulo kasi paglabas nito, ibang destination na naman. Ito naman yung makikita mo paglabas mo dun sa kuweba. Ayan. Sobrang nakakapagod nga lang pero okay na rin. Sayang nga lang at hindi na namin nakuha ng video yung mga ibang destination na pinuntahan namin kasi mas ini-enjoy ko na lang din ng paligid. Ito nga pala yung Pebble Beach na nakikita ko lang dati sa picture. Ngayon nandito na ako. Ang ganda rin. Ganito yung madalas kong nakikita sa mga vlogs at saka sa mga pictures. Para akong nasa ibang bansa, feeling ko nasa Switzerland ako. Isa talaga to sa mga gusto kong puntahan. Yung sinasabi nilang end road na dito sa Batanes. Yung pinakadulong road ba dito sa Pilipinas? Hindi ko lang sure kung tama yun ha. Pero yun lang naman ang pagkakaintindi ko. Pero eto na nga, napuntahan na nga namin. Eto na yung dulo. So wala nang kasunod to. Kaya nga dulo, diba? Ito na yung original lighthouse dito sa Pilipinas. Kasi yung lighthouse na napuntahan ko before is dun sa iba't ibang lugar sa Ilocos. Ayan, kung gusto niyo naman mapanood ang part 2 ng destination namin dito sa Batanes, just comment lang mga sismars. Thank you so much for watching!